Feliz día de descanso, mga hermanos, hermanas, y también de aton mga amigos, amigas, de aton mga viewers na Hope Channel, South Philippines. Tabi di kita gracias con el di aton, Senyor, yadali ka naton, buen salud hasta ahora. Daning kabuntagon, mga kaigsunan o mga kigalaan, sa tanan nato nga mga kapaglaom, ato dayigo na Ginoo tungod sa mga panalangin ngayang gihatag sa matag usa kanato, labi na nining matahom nga adlaw nga Sabado, nga din kita makahimo na usab sa pagpamalandong o pagtuon sa iyang mga bulawanon nga mga pulong. Og naning kabuntagon mga kigalaan, mga kapaglaom, alang sa ato nga pagtuon, sa ato nga Sabbath School promotion, nagaunuhan kini siya og God's urgent call to His people. Kung ato lang taon mga kaigsunan ang kalibutan nga atong ginapuy-an karon, ato makita nga ang kalibutan nga atong ginapuy-an karon puno sa krisis. Gani ato makita mga kaigalaan, mga kapaglaom, ang mga kalamidad nga nagakapanghitabo sa nagkalain-lain nga mga dapit sa kalibutan. O sumala sa global statistics ni adtong 2024, adunay kapin sa 62 million ka mga tao ang nangamatay sa tibuok nga kalibutan. O ato makita mga kaigalaan o mga kapaglaom nga matag adlaw adunay 170,463 ka mga tao ang mamatay. O matag oras adunay 7,103 ka mga tao ang mamatay. O matag minuto adunay 118 ka mga tao ang mamatay. And that's almost every time the clock ticks, two are dead. So makita nato mga kaigalaan, mga kapaglaom, kung unsa di ay kadaghan sa mga tao ang kamatay matag adlaw. Usahay masubo ta mga kapaglaom. Tingali ang uban kanila nangamatay nga wala gyud nakabaton og paglaom. Ang uban kanila nangamatay nga wala gyud nakaila sa kang Ginoong Hesus. Nangamatay sila nga walay kasiguruhan sa ilang kinabuhi. Tingali ang uban kanila mga kaigalaan, mga kapaglaom, ato nga mga membro sa panimalay, ato nga mga paryente, ato nga mga silingan, ato nga mga kauban sa trabaho, nga nangamatay, nga wala gyud ta nakahimo sa pagmensahe ngadto kanila. Mo'y hinungdan nga sila nangamatay, nga walay paglaom. O ato makita karon mga kapaglaom, today, 9 of every 10 people in the world are lost. O ato sa makita, of these 9, 6 of them never heard a clear presentation of the gospel. The remaining 3, they never heard of Jesus because no one dares to tell about Christ. Og tungod niini mga kapaglaom, they are lost in sin. They are lost in deception. They are lost in death. They are lost in judgment. They are lost in hell. And they are lost forever. Why? Tungod kay kita wala nagpakabana sa ilang kinabuhi, labi na sa ilang kaugmaon o sa ilang nga pagpangalaga diha sa Ginoo. O kita mga kaigsunan, mga kapaglaom, accountable sa kamatayon sa ato nga mga kaigalaan nga diin sila nangamatay nga wala gid ta nakahimo sa atong katungdanan bisan sa pagbisita na lang kanila, pagampo kanila, paghatag og mga balasahon nga makahatag kanila paglaom sa wala pa sila namatay. Og tungod niini mga kaigalaan, mga kapaglaom, the question is, why are so many lost? Ang tubag mga kaigalaan, because no one dares to visit them, pray with them, or tell them about Jesus. No one has invited them to come to Him, and no one has given them truth-filled literature to help them search for the truth. And no one has encouraged them to study God's Word or invite them to church. Mao ni mga kaigalaan, mga kapaglaom, panilngon kita sa Ginoo tungod kay wala kita naghimo sa atong buluhaton sa pagmensahe kanila samtang aduna pay panahon sa pagmensahe. Tungod niini mga kaigalaan, mga kapaglaom, God is calling our attention to become a light bearers to the world, to warn all people of the soon coming judgment. So ato makita mga kaigalaan, mga kapaglaom, nga ang Ginoo nagatawag sa matag usa kanato nga kita
mahimo nga instrumento sa pag-reach out kanila samtang aduna pay panahon. And we are told in Matthew chapter 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come." Mao kini mga kagalaan ang ato nga buluhaton, ang pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga katawhan. Aron singunana sila usab may kagayunan nga maandam alang sa pagbalik sa Ginoo. To preach the gospel does not merely mean speaking from behind the pulpit. It is proclaiming God's word to others, whether publicly or personally. So, daghan nga mga pamaagi, mga kagalaan, mga kapaglaom, nga kita makashare sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. And one of the most effective methods in preaching the gospel is through our truth-filled literature. Mao kini mga kagalaan ang usa sa mga pamaagi nga ato gamiton sa pag-reach out sa ato nga mga higala samtang aduna pay panahon nga diin ato sila mahatagan og mensahe pinaagi sa mga pinatik. Ang alagad si Ginoo si Ellen White nagsulti sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 62. Our publication should go everywhere. There are many places which the voice of the minister cannot be heard, places which can be reached only by our publications. The books, papers, and tracts filled with the Bible truths that the people need. So ato makita mga kaigalaan, mga kapaglaom, nga ang ato nga mga pinatik, gamiton kini sa katapusan nga panahon sa pag-abot ngadto sa mga katawhan nga wala pa nahibalo sa kamatuoran. Pinaagi sa atong mga libro, mga balasahon, mga tratados, aron ang mga katawhan maandam alang sa pagbalik sa Ginoo. Kita gisultihan din sa Review and Herald, November 10, 1885. Mao kini ang gisulti sa alagad si Ginoo nga sa katapusan nga panahon, before the close of probation, mao ni gisulti sa alagad si Ginoo si Ellen White, more than 1,000 will soon be converted in one day, most of whom will trace their first convictions to the reading of our publications. So ato makita mga kagalaan, mga kapaglaom, nga sa katapusan nga panahon, sa di pa masira ang kaluwasan, linibo ang makonverter sa usa ka adlaw kung i-trace ang hinungdan ngano nga sila nahimo nga nakaibalos ka matuuran ilabi na sa adlaw nga Sabado tungod kay sila nagbasa sa mga libro. Usa niana sa mga Spirit of Prophecy books o guban pa nga mga libro nga nakaabli sa ilang panghuna-una og sila nakaibalos sa kamatuoran. Ato inumduman mga kapaglaom, mga kaigsunan, that the ultimate objective of the literature ministry is the saving of souls for God's kingdom. Mao gini atong tuyo. Ngano nga kita nagakatag-katag sa mga pinatik, tungod kay nga atong tuyo, nga ang mga katawhan, nga makabasa sa mao nga mga pinatik, sila maandam alang sa pagbalik sa Ginoo. O tungod ni mga kaigalaan, ang pangutana, why does the church need missionary literature evangelist? Nga naman gyud nga atong iglesia karon nagkinahanglan og mga mensahero nga nagadala og mga pinatik. Nagingon dinhi, personal contact continues to yield the greatest results in evangelism. Millions of people will never come to our hospitals, schools, churches, and evangelistic meetings, so we can reach them through personal one-on-one ministry. So mo ning pinaka-the best nga paagi mga kaigalaan nga diin maka-reach out kita pinaagi sa atong pagbisita. Personal evangelism or one-on-one ministry. Nga ato gid bisitaan, ato hatagan og mga balasahon nga diin makahatag kanila sa paglaom. Og kini nga paagi mga kaigsunan, ang one-on-one ministry matud pa sa alagad si Ginoo Ellen White sa Testimonies for the Church. This is an opportunity to speak a word in season to souls ready to die in discouragement. Ug siya nagpadayon. Pinaagi niini nga buluhaton. They could converse with people carrying with them the fragrance of Christ's life. So, morning panahon mga kaigalaan, nga sa atong pagpamisita, dalatag mga balasahon, maka-offer tag pag-ampo, makahatag tag padasig sa ato nga mga higala, human nga makahatag ta og mga pinatik ngadto kanila. Og tungod ni mga kaigalaan, God
is calling you to serve. So ang Ginoo nagtawag sa matag usa kanato aron sa pagserbisyo diha kaniya. Nagisulti nga alagad si Ginoo. God calls for workers from every church among us to enter His service as canvasser evangelist. If the members will do His will, if they will strive to impart the light to those in darkness, He will bless their efforts. Pagkanindot kayo mga kapaglaom, mga kaigsunan, kung kita mo appeal sa pagkatag-katag sa mga pinatik, ang Ginoo magapanalangin gayud sa ato nga buluhaton. O gawas pa niana, ang Ginoo usab nagatawag sa mga batan-on nga moapil sa buhat, dili lang sa mga hamtong, kundi sa mga kabatanunan. Nagisulti nga alagad si Ginoo, si Ellen White, sa Review and Herald. The Lord calls upon our youth to labor as canvassers and evangelists, to do house-to-house work in places that have not yet heard the truth. Those who will go forth to the work under God's direction will be wonderfully blessed. So mga kaigalaan, mga kapaglaom, mauni ang panalangin kung kita naga-appeal alang sa buhat sa Ginoo. Napag yun, Jesus is calling for many missionaries, for men and women who will consecrate themselves to God, willing to spend and to be spent in His service. Gani ato makita din usa ka tao, usa ka bungol, usa ka amang. Pero nahimo siyang church elder. Ang iyang pangalan mo si Francisco Bas dito sa Brazil. Siya usa ka deaf and mute, pero nahimo siya nga church elder. Nahimo siya nga active missionary. Gani nahimo sab siya nga literature evangelist for 31 years. O niya siya naka-recommend kapin sa 50 precious souls diha sa tiila ni Ginoong Hesus. Tungod kay nagpagamit siya sa buluhaton sa Ginoo. Mao po ni kanato mga kigalaan, kung magpagamit ta ang Ginoo gayud, magagamit alang sa matag usa kanato. Ang pangutana alang kanato mga kigalaan, how to get involved in the literature ministry. Number 1, pinaagi sa pag-subscribe. So sa ato nga pag-subscribe sa mga pinatik nga gimprenta sa Philippine Publishing House, mahimo ni nga galamito nato sa atong tagsatag sa kapanimalay ang mga balasahon, mga morning devotionals, health and home, spirit of prophecy books. So usa na siya kapaagi mga kaigalaan nga kita makaparticipate sa buhat sa Ginoo, pinaagi sa pag-subscribe. Ikaduha, pinaagi sa pag-share. So magpalita og mga libro sama sa Great Controversy nga mo ni siyang atong missionary book of the year nining tuiga. Gani karong October 18 natay Hope Impact o ginadasig ang tanan nga mga church members sa tibok kalibutan nga mo participate niini sa pag-share sa Great Controversy ngadto sa ato nga mga kigalaan, mga paryente, mga silingan aron sila usab mahibalo sa kamatuoran. And then ikatulo, pinaagi sa pagbaligya sa mga pinatik. Og ang ikaupat, pinaagi sa pag-ampo. Ato iampo mga kigalaan ang ato nga mga missionaries, mga literature evangelists nga nagabuhat matag adlaw sa pagdala sa mensahe sa kaluwasan, pinaagi sa mga pinatik. Kay mao kining handom sa Ginoo nga nining katapusan nga panahon, kita mahimo nga galamiton alang siyang buluhaton. Ato inumduman mga kapaglaom, when we answer God's call, He assures us of His promise. All power is available to us. Number 1, kung kita mo appeal nining mao nga buhat, we are accompanied by holy angels. Mo nagisulti dinhi sa Exodus 23:20, see, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place which I have prepared. Ang ikaduha, we are led by the Holy Spirit of God. So ang atong kinabuhi maggamhan sa balaan nga espiritu. O ang ikatulo, kung kita mo apil nining mga buhat, God provides help for every difficulty. Bunang gisulti sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang Ginoo di gimubiya sa ato kung kita magabuhat siyang buluhaton. Napagigisulti dinhi, the Lord Jesus standing by the side of the canvasser, walking with them, is the chief worker. Og napag-isaad si Ginoo nga kung kita mo apil sa buhat, di kita pasagdan si Ginoo. Nagingon din sa Colporture Ministry, our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us of which we know nothing. Mga kigalaan, mga kapaglaom, nining katapusan nga panahon, ang Ginoo nagahandom nga diin kita mag-aapil alang sa kausa sa pagmantala sa maing balita, pinaagi sa mga pinatik. To close,
Dini sa review ni Herald, ngunit gisulti sa lagad si Ginoo. Nagingon dini, my brethren and sisters, remember that one day you will stand before the Lord of all the earth to give an account of the deeds done in the body. Then your work will appear as it really is. The vineyard is large. The Lord is calling for laborers. Do not allow anything to keep you from the work of soul saving. The canvassing work is the most successful way of saving souls. Will you not try it? Mao kini ang challenge alang kanato, mga kigalaan, mga kapaglaon. Nganong di man nato sulayan ang buhat sa Ginoo sa pagkatag-katag sa mga pinatik, samtang aduna pakitay panahon. Daghan sa mga katawhan nga nagahulat kanato. Daghan nga mga katawhan nga nagapaabot nga atong bisitaan. Busa ang Ginoo nagatawag kanato. He is calling you and He is counting on you. May the Lord bless us this morning.